So, good morning mga pre, good morning mga chuy. Good morning sa lahat ng mga peacekeeper dyan. Ingat-ingat na, especially mga keepers at sa Davao City, no? Kahapon, sobrang lakas ng ulan. Kita nyo naman doon sa balita na madaming apektado doon sa sentro sa Davao City, no? Especially doon kay Boss Maisen, shout out kay Boss Maisen. Sa mga nagpaparapol ng mga tanks, mga big tanks, mga gapitang set up, sa lahat ng mga set up. Kasi yung sa video niya is yung mga aquarium, mga gapis niya is yun nga, na damage na din sa lahat ng mga keepers dyan. Ingat sa lahat, no? So yun mga pre, for today's video mga pre, gagawa natin ng actual video gaya nga sa pinangako ko doon sa first o sa last upload natin doon sa part 1 na paano mapanatiling buhay yung Tubipex. So yun mga pre, ang prosesong ito is para lang doon sa mga may sobra or hindi na consume agad na Tubipex, especially doon sa mga kaya ko sa experience ko dito, yung mga kaibigan ko na nagagapi, yun yung yun yung nangyayari sa kanila, no, na meron sobra. Kung may nabili sila or may nakuha sila na hindi nila agad na consume, pwede nyo gawin itong mga pre, no. Gagawan ko ng actual na video ngayon, and then para din sa mga nagtatanong doon sa nag-comment doon sa comment section natin, ito yung purpose na video na ito mga pre, no. Salamat din pala sa pag-comment, and then yun, gagawan ko na yan mga pre. Yeah. So yun mga pre, ito yung video na hindi ko pa to nalinisan, na hindi pa yan nalinisan. So kita nyo naman na medyo malabo pa yung tubig. And then ngayon ipapakita ko yung itsura doon sa sinasabi kong kunin nyo sa ilalim, no. Itong stock na to mga pre is Wednesday pa ng hapon. So sobrang dami nito pre, sobrang dami nito, mga limang ganito yung stock ko dito, kasi madami nag-order, no. So madami yung kinuha natin. So ito na yung sobra, and then may paggagamitan din tayo, like dito sa may goldfish natin, then doon sa mga breeders, sa mga fry. Ito magandang, mabisang gawin o mabisang ipakain to mga pre, no. Itong Tubipex ko mga pre is na quarantine na talaga to ng tetracycline, no. Good to, healthy na to, safety na to sa mga isda natin, no. Bago natin itong ibenta, safety na to, na quarantine, nalinisan na maayos. So ito yung mga pre, gagawan ko na ng video. So first, doon sa mga nagtanong, no, doon sa comment section, ginagawa ko is pinapatay ko muna yung hangin. Ayan ang ginagawa ko para hindi ma-scattered yung Tubipex, no. So pag lagay ko ng ganyan, pwede lang ganito lang yung setup mga pre. Aerator, and then sipag lang sa pag water change. Kung hindi kayo, o kunwari hindi kayo o medyo busy kayo, gawan nyo ng setup yung nag overflow para at least malinis palagi, no. Ito, kita nyo na, di ba? Medyo malabo pa. So tuwing umaga or tuwing may chance na magwa-water change, water change ko to. Ito ginaganyan ko lang. So yun, nabaliktad na, napakita ko na. Pag dahan-dahanin nyo lang mga pre, no, doon sa nagtanong. Ito yung guide ng video na to, no. Yan, dahan-dahanin niyo lang. Yan na. Yan, nakadandahan na yan, na. And then after that, may naka-ready na kayo ng siphon. Kung ganito yung setup niyo, sa ganito lang, kuha kayo ng siphon, and then tatarget nyo yung dumi nyan. Ayan, yan, oh. Wait lang, ang hirap kasi ito mga pre, no. Ayan, oh. Yan lang.
Nakuha na yung dumi. Ayan, yan yung dumi nila. Para ma-maintain natin, para goods yung UV fix natin, no. Ayan. So ito, pinapadaan ko na yung tubig dito sa baba. Ayan yan. Ayan, no. Pag ganito yung sit up nyo, pre, kunting sipag lang, no. Kunting sipag sa water change, kasi kung hindi nyo i-maintain yung kalinisan nito, maaring madamay at saka masayang yung chubby paste na kinuha or binili ninyo. So yun mga pre, and then pagkatapos yan, siyempre lalagyan nyo na ng panibagong tubig. Ito, kahit di naman ganun karami, pwede na yun. So yun mga pre, no, tapos na natin linisan. Yan, ganyan lang ka easy at saka ganyan lang ka bilis yung proseso, no, paglinis ng chubby fix pag meron kayong sobra doon sa nabili nyo or nakuha nyo. So ito mga pre, benta ko to. So ito ay another sideline ko dito sa pagkikip ng isda, kasi madaming pumupunta, madaming bumibili, tsaka madaming naghahanap, kasi madaming nag-GGO, then ginagamit ito sa goldfish and everything, especially sa pagbabreed, pagpapakondisyon ng mga breeder. Magandang ipakain to, yung dap niya, tsaka ito mga live foods, yung mga mosquito larvae, ito yung mga magagandang ipakain. Then ito yung mga best way to para success yung pagbe-breed niya ng mga ornamental fish mga pre, no. So sa pagtitinda ko nito, isang ganito na 30 ml na cup, and then yon binabalot ko. Ito yung itsura sa pagbabalot mga pre, ah. Ganyan. Yan. Yan, oh. So no worries, no, kasi kinakamay ko to. No worries kasi malinis na to. And then bago ito i-release, na quarantine to ng mga ilang days sa pag-tetracycline. And then safety na to mga pre. Safety na especially doon sa mga isda natin mga pre. So yun mga pre, no, tapos ko nang gawa ng video, tapos ko nang gawa ng actual na video, no, mga pre, no. Sana may natutunan kayo, and then doon especially doon sa nag-comment, sa mga tatanong, sana nakuha na niya ng leksyon, no, paano yung setup ko, aerator, then tubig, water change, yun lang. Meron din naman kung meron kayong water flowing dyan, or yung palaging tumutuloy yung tubig, mas maganda yun, kasi hindi na yun, hindi na kayo mababahala doon, and then mas safety yun, para hindi kayo palaging lilinis. Nililinisan din yun, pero hindi naman ganito ka risky, no. Then yun mga pre, salamat. And then sa mga patuloy nagsasubscribe, mga nagla-like ng mga video na to mga pre, no, salamat din. Then happy peacekeeping to all mga pre. Peace.